Yan, pa-spray tayo ng herbicide ngayon dahil sobrang kapal na po yung damo. Yan. Yan po. Tabo po yung mait ko eh. So hanggang sa ngayon wala pang ulan. Yan ang problema namin ngayong mga farmers dito sa amin. Halos isang linggo na pang walang ulan, maliliit pa yung mais dito sa bundok sa farm tree po. So ayan, ipapa-spray natin ng herbicide kasi marami na itong tulad ng noon. Yan po yung mga damong pag ito'y dumami, nako, hindi na mamumunga yung mais pag ito ang naunang lumaki po. Hindi niya nga reaper yung mamulong. Tayo pa-reaper na awan din ko seeder. Seeder. Pwede seeder basta dakal ya ka. Ya eros na. Ano umang apirin tab ribu-ribu custom ka na. Ay talaga di lang ang kuwangin. Sekali namin gusto siya kuha mait. So habang inaantay natin si Bro Hel na matapos sa pag-i-spray niya, tanggal ako ng konting mga to para mabawasan ng konti yung yung mga damo-damo dito. Kasi ito ang number 1 talagang problema ng maisan dito ngayon. Yung mga paragis na ito. Kahit anong gawin sa herbicide, wala. Hindi kaya ng basta-bastang herbicide ang mga ito kalakas. Ito kasing mga damo na to kalakas pag hindi natanggal sa sa maisan ang mga to ay sila ang sumisira o kaya sila ang kumakain sa nutrihinong ibinibigay ng yung fertilizer. Kaya nakikipag-unahan sila sa mais, kaya tignan nyo ang lulusog. Kaya dapat mano-manong bunutin o kaya kagaya ng pinagawa ko doon, parang pinatudlingan ko uli. Tawag sa amin doon ay akub para masira sila at hindi lalaki. Para halimbawa maunahan man sila ng ng mga mais ay maganda yung tubo at saka yung pamumunga nila. So tignan nyo yung pinagawa ko para kahit hindi na-sprayan ng herbicide kasi dito sa amin wala pang masyadong pamuksang herbicide sa mga ganitong klaseng damo, itong paragis na ito. So maganda naman yung ating mais. Problema lang walang ulan. Walang ulan at saka medyo madamo. Pero tignan nyo yung pinagawa ko dito. Ayan, makikita nyo. Kasi maraming paragis ito kalakas. Ayan po. So luminis dahil ayun po, parang ipinaararo ko yung in between ng mga mais. Yan, parang
Ano ba tawag kasi sa ano, pero pasensya na kayo, hindi tayo masyadong ano sa Tagalog ng mga to. So kailangan gawin yung ganito para at least lalaki yung ano, yung mga ating mais. Yan, so luminis ng konti. Di man lahat, hindi man napuruhan lahat, pero tignan nyo po. Maganda yung kinayanan niya dahil hindi na kami o kaya hindi na ako nagpa-spray ng herbicide. So ayan po. Ang kainaman ng pagtudling ng ganito ay para maiwasan yung paglaki na mga damong paragis. Ayan po. Makikita nyo naman medyo luminis yung ating mais dahil natanggal na yung mga paragis dahil sa pag-araro sa ano, gitna. Ayan po. So ewan ko kung yung mga kasama nating farmers dito kung ginagawa na rin nila yung ganito, kasi yun nga, meron man sigurong mabibiling pampuksa ng mga ganitong klase ng ligaw na damo. Masyadong mahal po sa ano, lalo sa komersyal. Yeah. So ayan, tingnan nyo na ano na, medyo namatay na yung mga damong paragis. At ayan, naunahan na sila ng ating ano, maisan, yung mga mais natin na tumubo. So magandang tignan po yung ano, yung mga medyo malinis na ano, lalo pag ganitong stage ng mais na ano, tumutubo. Malinis pong tignan. So mga pinaplano na. Hindi na masyadong palakihin ng tudling yung pagtatanim ng mais dito sa mga ano, Highlander, kasi yun nga ang problema, yung mga damong paragis. Ayan, kalakas, hanap tayo ng ano, ano tawag dito? Elephant foot. Marami dito. Yan, masarap na gulay ito. Po, marami dito sa ano. Ano ng mangga natin dito sa may farm tree po. Po, marami po yung mga bamboo. Sorry, hindi pala bamboo shoot. Ano to? Elephant foot. Na ang tawag dito sa amin ay bagang. Dito kasi kalakas, hindi pwedeng gulayin na yung ganito, yung ano na yung nakadadlad na yung ano, dahon. Dapat yung hindi pa nakabuka yung dahon niya. Ayan, tingnan nyo at kukuha tayo. Yan, masarap na gulay po ito. Yan, sarap gawing dinengdeng. O dito sa amin kasi iniihaw ito, kalakas, masarap itong ihawin. Ayan po, ito po yung pwedeng ano, yung hindi pa bumuka yung ano, dahon. Yan. Yan po. So kunin na natin to. Para ano, para yan po yung gugulayin natin. Yan. Sarap to, kalakas. So hanap pa tayo kasi marami dito. Ayan. Ito isa. Hindi pa bumuka yung ano, hindi pa bumuka yung dahon niya. Ayan, oh. Kita nyo. Ayan po, malaki po ito. So ito po ay masustansyang gulay. Sa ganitong panahon lang tumutubo ang mga ito, kalas, between July to September po. Ayan. Ayan, malaki ito. Tawag namin dito pag ano, makakuha dito ay ano, palos, igat. So kunin natin to at idagdag natin dun sa ano, gugulayin mamaya. Masarap to. So ayan, kunin na natin to. Ayan. Yeah. Yos. Kuha tayo ng malaking palos. Ayan, oh. Ayan yung elephant foot. Medyo maselan lang kasi ito pag ano, kasi makati po. Makati yung balat niya. So wag lang hawakan yung dagta o kaya yung balat, talagang makati siya. Ayan. Napakarami dito sa ano, tabi ng aking maisan dito sa bundok. Ayan po. Minsan dinadayo dito dahil napakarami po.
Yan, oh. Dito sa paligid na to. Yan, oh. Nasa ilalim lang po siya ng punong malaking mangga. Diyan po sila tumutubo, yung mga silong-silong lang. Ayan. So ayan, kailangan lagyan natin ng paghawakan para hindi makatipo yung kamay. Kasi pag maisagi itong balat niya dito sa medyo makatipo siya. Ayan. Sarap mamaya itong elephant foot na ito, o kaya bagang. Tinatawag na bagang. So ang kalasan nito, kalakas ay kung malalasahan mo ito, parang lasa ng yung patola po. Yan po yung kalasan nito. So kahit anong isahog dito, pwede ring gawing inihaw to, pwedeng ihawin. Napakasarap po ito. Ayun, talagang luto nito ay dininding lang. Pwede ring igisa, lahat ng kung ano yung sa gulay. Kasi ang gulay nito ay parang rare lang, dito lang sa bundok talaga makikita ito. Tumutubo lang po sila, hindi hindi tinatanim. Pag yung tag-ulan, saka lang sila tumutubo. Kasama ng yung masarap na kasabay pong lumalabas ito pag tag-ulan, yung yung mushroom. Yan po, yung mga nakukuha sa bundok na mushroom. So, napakasarap po. Yan, sabay-sabay ng tumutubo. And then yung mga pag lumabas din naman to, meron din yung mga salagubang. Yan po. Mga hindi pa nakakatikim. Kung malapit lang kayo dito sa amin, marami po ang tumutubo dito sa amin to. Linat, tignan nyo mamaya at iluluto natin.